Good morning farmers, ito para sa YouTube natin. Gusto ko lang mag-react dun sa sa binigay po na ayuda ng mga farmers sa atin. Yung sinabi ko sa inyo, nakita ko yung pangalan ko doon sa listahan. Pero dahil OFW ako, ito relate lahat ng OFW na kagaya ko ang hirap kunin po yung yung 2, 3, 4, 5 2,000 mahigit lang, di ba? Na binibigay nila kasi ang daming kailangan. So nakalagay kasi doon na no proxy. Kung magpro-proxy ka man, kailangan mo ng letter, yung mayroon siyang perma na galing sa akin, tapos may mga ID, tapos ID pa yata dito ang kailangan. So mayroon akong classmate doon na kabatch ko na ganun din ang sitwasyon, babae. Sabi niya ang hirap kunin kasi OFW ako, sabi niya. So pasundan ko sana yung comment niya na yon, pero hindi na, kasi nakita ko doon na naglagay si kapitan ng mga kailangan. So ang point ko dito, bakit yun ang hirap kunin ang hirap kunin kapag ka mga ganyang mga pera-pera. Pero kung yung sa pamahalaan, ang bilis nilang kumuha, milyon pa. So sa atin malit na bagay yan, hindi ganoon ka kaso para bang mo yun, yung malit na bagay pero hirap kunin. Pero pag silang kumuha, bawing bawi, diba? Hindi ko naman nila lahat. Ang point ko lang dito sana paiklihin lang nila, kasi OFW nga, nandito nga yung may-ari sa abroad, nasa Pilipinas yung asawa, o kukunin ng asawa, ang dami pang papel na kailangan. So kung ganun din lang naman, parang huwag mo nang ibigay, o di kaya hayaan mo na, tanggalin mo na, kasi nakakaano sa mga farmer na kagaya ko. Ito kasi subsidy na to ay sa mga below 1 hectare pababa. So 0.5 yun sa akin, or 2 hectares pababa. So yun lang mga farmers, ang hirap kunin. So relate yan sa mga OFW yung katulad ko na nandito sa abroad na hindi rin makuha-kuha. Kaya hinayaan ko na lang, hindi ko alam kung saan mapunta yon, kung ibubulsa o balik sa bayan, kasi pera ng taong bayan yon, hindi nila pera yon.